James POV. I have been waiting for Havana to come back to us for almost a month and I already know who she lives with. I will let her go until she loses her anger towards me. I love her so much. The only thing I cannot accept is why is she with that man na kiniinisan ko. That man, De La Cruz. Kapag may hindi magandang nangyari sa mahal ko, magbabayad ka ng mahal. I threatened. Kasalukuyan kaming nasa bar ng mga kaibigan ko, ang dalawa kong kaibigan na babaero. It's good that I've changed dahil yon sa babaeng mahal ko. Hey bro, ba't ayaw mong may katabi ka dyan? Hindi ka ba naiinggit sa amin? Pabirong wika ng isa kong kaibigan. Don't mind me bro, nagbago na ako. Wika ako, ngunit gumisi lang ito. Oh, come on bro, ikaw, nagbago? I don't believe you. Natatawang wika niya sa akin, kaya nabato ko to ng unan. Sa pulto sa mukha na ikinatawa pa ng babaeng kasama nito. Minura niya ako. Di na lang ako umimik. Kahit anong sabihin niya, ayaw naman maniwala. Pero kanina pa napapansin na hindi rin nagsasalita ng isa kong kaibigan. Bro, may problema ka ba? Tanong ko dito. Kanina pa walang imik. Di katulad ni Ashton na kahit may problema, dinadaan lang ito sa tawa. Ang isang to sobrang tahimik. No bro, my girlfriend and I just had a little fight. He said kaya hindi na muli ako nagsalita. Nang medyo maramdaman kong medyo may tama na ako ng alak, nagpaalam na ako sa mga ito na mauuna dahil may meeting pa ako kay De La Cruz bukas. I was driving when I noticed a woman on the side of the road. Well, this man was talking to someone leaning on the car. It was De La Cruz. And it's Havana. Kailangan kong makausap ang dalaga pero paano ko makakapag-turn? Malayo pa ang pwede kong paglikuan. Babawiin ko sa iyong mahal ko. Hindi pwedeng makuha mo sa akin ang mahal ko? Bulong ko. Huminto muna ako ng aking sasakyan upang makita ang dalaga kahit sa malayo. Ilang minuto pa lang sumakay na ang mga ito at umalis. Ako naman nagpatuloy sa aking pagmamaneho. Kahit sa malayo ko lang nakita ang dalaga, mas lalo yatang gumaganda ito. May nabubuhay na naman sa akin, pero kailangan kong magtimpe tulad ng pinangako ko sa aking sarili na di na ako makikipagtalik sa ibang babae maliban sa dalaga. When I arrived at my penthouse, I went straight to the bathroom because I wanted to calm myself down when I saw the girl. I miss you so much, babe. Di na ako makapagtiis. Havana's POV. Nagising ako nang maramdaman kong hinahalukay ang aking sikmura, kaya dali-dali akong bumangon at nagtatakbo papasok sa banyo. Nagsuka lang ako na nagsuka, ngunit wala naman lumalabas kundi laway lang. Nangihina ako na matapos kong magsuka. Nahihilo din ako. Ang hirap naman maglihi. Kasalanan mo to, Smith? Sigaw ng isip ko. Nang mahimasmasan na ako, nag-toothbrush na ako at mabilis na naligo. Bigla kasing may naisip akong gustong kainin. Sana meron pang binata para makabili ako ng gusto ko. Bulong ko. Sakto paglabas ko, papalabas din to ng bahay. Ray! Sigaw ko kaya lumingon to sa akin. Yes, sweetie, may kailangan ka? Meron sana kaso may lakad ka yata. Wika ko. Yeah, I have a meeting. Late na nga ako ng ilang minuto Sagot niya. Nakasimangot akong tumingin dito. Pwede ba akong sumama? Kasi may gusto lang akong bilhin sa labas. Wika ko. Are you sure? Gusto mong sumama? Wika niya sa akin. Yes, please. Pero kumain ka muna ng kanin. Huwag mong sabihin na yung naiisip mo na naman ang pang-umagahan mo, ha? Sa labas na lang ako kakain ng breakfast. Wika ko at saka nag-poppy ice dito. Lumapit to sa akin. Ginulong aking buhok na akala mo ay batang paslit. Okay, pero ang vitamins mo wag mong kakalimutan, wika niya. Kaya mabilis akong bumalik sa aking silid, tsaka nagbihis ng dress. Pinaresan ko lang yun ng flat sandal para sa safety ko at ng baby. Tsaka mabilis kinuha ang aking bag. Nilagay ko pa rin ang aking vitamins at nagmamadali, lumabas na sa aking silid. Nalatnan kong hindi maipinta ang mukha ng binata dahil siguro matagal akong hindi dumating. Ang tagal mo? Naiirita ang wika niya. Sorry naman, sagot ko at saka nag-peace sign dito. Pumasok na ako sa loob ng sasakyan tsaka nagsuot ng seatbelt. Mabilis din itong pinaharurot. Sa isang Chinese restaurant kami pumunta. Siguro dito ang meeting place nila ng lalaki. Bulong ko. Are you sure nasasama ka? Tanong niyang muli sa akin. Parang may gusto tong ipahiwatig, ngunit hindi ko na lang yon pinansin. Bagkos, tumango ako dito.
Naglalaway na kasi ako sa nakikita kong pagkain sa Chinese restaurant. Naiengganyo ang aking mga mata sa dishes nilang nakadisplay. Let's go! Yaya sa akin ng binata, kaya bumaba na ako. Papasok kami sa loob ng restaurant nang biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko maintindihan kung bakit ako kinakabahan ng ganito. Pangalawang beses na itong mangyari sa akin. Papalapit kami sa lalaking nakatalikod sa amin. Likod pa lang, kilala ko na. Hindi maaari to, bulong ko. Hello, Mr. Smith. Bati ng kasama kong binata sa lalaking nakatalikod sa amin. Mr. De La Cruz, sagot naman ng binata, saka nagkamayan ang mga ito. Pinaghila ako ng upuan ng binata habang may pasimpleng ngiti sa kanyang labi. Alam kasi niya na ito ang ama ng aking anak. Nakikita ko pa sa aking gilid ng mata kung paano nga mapupungay nitong mga mata nagmamakaawa na hindi ko maintindihan. Pero namamalik mata lang siguro ko. Hindi ko rin maikakaila ang pagkamis ko sa binata. Habang nag-uusap ang dalawang lalaki, pasulyap-sulyap sa akin ang binata kaya hindi ako mapakali sa aking kinaupuan. Kung sana alam ko lang kung ang binata palang kamiting ng lalaki, sana hindi na lang ako sumama. Pero ikaw naman ang nagkusang sumama, wika ko sa aking sarili. Ramdam ko rin kanina na hindi pa niya sinasadyang dumikit ang aming mga paa sa ilalim ng mesa. Nakarap kasi kami sa kanya. Dumating na ang aming order. Halos magningning ang mata ko sa pagkain na kahain. Wok wonton soup, shrimp with garlic sauce, shrimp fried rice ang in-order ko. Halos parehong napatingin sa akin ang dalawang lalaki dahil siguro marami ako in-order na pagkain. What? Tanong ko sa dalawa pero nagsalita sa dalawa. Wala naman pala silang sasabihin eh, bulong ko. Nagsimula na akong kumain ng bigla, magsalita ang dalawa ng sabay. Hey, eat rice first, anila ng sabay. Ako naman tumingin sa kanila ng salitan. Narinig ko pang napamura ang binata. Diba sabi ko sa'yo kanina, kumain ka muna ng kanin bago ka kumain ng ganyan? Wika sa akin ni Ray. Nakikita ko naman sa binat ng binata ang galit at dismaya dahil siguro sweet sa akin ang lalaki. Excuse lang, magbabanyo lang ako. Paalam ko sa dalawang lalaki, tsaka mabilis akong umalis. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na gusto kong mayakap ang binata. Hindi ko maitatanggi, mahal ko pa rin. Pero bakit nakikita ko sa mata ng binata ang paghihirap nito? Alam ko naman na may iba na siyang mahal. Bumukas ang pinto nang may pumasok. Pinahid ko muna ang luhang nahulog, saka pasimple ako naghugas ng aking mukha. Ramdam ko ang malalamig na tingin sa akin ng taong pumasok kaya lumingon ako dito at napamulagat ako dahil sinundan pala ako ng binata dito sa banyo. Anong ginagawa mo dito? Nauutal kong tanong, ngunit hindi ito nagsalita bagkos niyakap ako nito kaya nanigas ang aking katawan dahil sa pagkakadikit ng aming katawan. Hindi ko mapigilang hindi gumanti dito ng yakap dahil miss ko na rin ang binata. I miss you, babe. Bulong nito sa aking tenga. Umiyak lang ako dahil ramdam ko ang pangungulila nito sa akin. Humarap ito sa aking mukha, saka mabilis akong dinampian ng halik at niyakap. I miss you so much, babe. Hindi mo alam kung gaano ako nangulila sa'yo, wika niya sa akin. Ako naman hindi nagsalita. Kaya muli itong humarap sa akin at pinagdikit ang mga noo, saka pinaglapat ang mga labi. Maalab ang halik niya sa akin at halos gusto nitong kainin ng buong aking labi. Hindi na sana to tinigilan ng aking labi kung wala lang ibang pumasok sa loob ng banyo. Narinig kong napamura pa ito. Akala ko hindi na lalabas sa banyo. Natatabang wika ni Ray habang ako naman napamulahan ng mukha. Kung sana walang istorbo, sagot naman ng binata. So, mauuna na ako. Total tapos na akong kumain, ikaw na rin bahala sa kanya. Wika niya, sabay ngisi nito sa akin. Agad naman akong kumontra sa sinabi niya. Ibig sabihin, iiwan niya ako kay James? Sasama ako, sandali lang. Ipapatake out ko ang mga to. Sayang naman. Wika ko, ngunit umangal ang binata. Hey, babe, huwag kang sumama sa kanya. Dapat sa akin ka sumama. Pagtatampong wika ng binata. So Smith, total, mas mayaman ka sa akin. Para makabayad ka sa akin, ikaw magbayad sa kinain ko, ha? Wika niya at saka tumalikod, ngunit muli itong nagsalita at saka ngumiti ito. Smith,
Lagi mo yun pagbigyan sa nais niya. Bigay mo rin lahat ng hahanapin niya, ha? Huwag mo ding gagalitin, baka magalit ang dragon. Natatawang wika niya at saka tuluyan ng lumabas. Nakita ko pa, nangunot ang noo ng binata at saka ito tumingon sa akin. Nakasimangot akong sinalubong ang tingin nito. Kumain na lang ako kaysa naman makipagtitigan lang ako sa lalaki. Narinig mo pa itong magmura pero hindi ko na lang pinansin tsaka nagpatuloy ng kumain. Hey, hinay-hinay lang. Wika niya sa akin pero inismiran ko lamang ito. Narinig ko na lang bumuntong hininga ito. Busog na busog ako dahil naubos ko ang aking pagkain tsaka kinuha ko ang vitamin sa aking bag na dala. Nagtakang binata dahil sa gamot na hawak ko. Anong klaseng gamit yan? May sakit ka ba? Tanong nito. Manahimik ka nga dyan, Smith, ang ingay mo. Wika ko nang di sinasagot ang tanong nito. Kasalukuyan kaming nasa daan habang lulan kami ng kanyang sasakyan patungo kung saan. Ewan ko dahil di naman sinabi sa akin ang lalaking katabi ko. Hindi na yata makatiis kaya nagsalita na ito. Hey, may problema ba? Kanina ka patahimik ka. Tanong niya ngunit di pa rin ako nagsasalita. Nagpatuloy lang to sa pagmamaneho hanggang sa makarating kami sa kanilang mansyon. Anong ginagawa natin dito, Smith? Baka pagsabayin mo kami ng girlfriend mo, ha? Wika ko sa lalaki habang inaalalayan akong bumaba sa kanyang sasakyan. Natawa naman ito sa aking turan pero mas lalo kong nainis dito. Ano nakakatawa doon, ha? Smith, galit kong turan. Nothing, babe. Tara na, pasok na tayo. Yaya niya sa akin kaya nagpatianod na lamang din ako dito. Papasok pa lang kami sa loob ng bahay nang salubungin ako ng yakap ng ina ng binata. Kamusta ka na, iha? Wika niya sa akin, saka giniya akong maupo sa sofa. Okay lang naman po ako, tita, sagot ko. Nalaman ko ang nangyari kung bakit ka umalis dito sa bahay. Wika ng ina ng binata. Ayos na po yon, tita, wika ko. James, pinakain mo na ba si Havana? Tanong ng ina nito. Nasa tabi ko kasi ang binata habang nakapulupot ang kamay nito sa aking bewang. Yeah, mom, kanina pa. Sagot naman ng binata sa ina. So may iwan ko muna kayo, iha. Papanik lang ako sa aming silid, James. Ikaw na bahala kay Havana, ha? Wika ng ina dito at saka tuluyang umalis. Babe, baka pwede tayo sa kwarto naman? Yaya sa akin ng binata habang panaka-naka niya akong hinalikan sa aking buhok na nagdudulot ng init sa aking katawan. He, tumigil ka nga, Smith. Wika ko dahil kay umaga nagaya sa kwarto. Ano ba yan? Baka pwede lang makalusot. Muling wika niya. Hoy Smith, baka mamaya susugurin ako na yung girlfriend, ha? Baka kailangan ko nang umalis kapag nadatnan niya tayong magkatabi at may gawin sa akin yun. Wika ko ngunit gumisi lang ito. What's that, babe? Are you jealous? Nakangising wika niya. Marahimik ka nga. Bakit naman ako magsiselos? Mas maganda naman pala ako doon ng isang paligo. Wika ko kaya pinisil nitong aking ilong na mas lalo kong kinainis sa lalaki. Ano ba? Masakit, ah? Wika ko ngunit kinintalan lang ako ng halik sa aking labi. Nakaisip naman ako ng iuutos dito para kahit ganon, makaganti man lang ako sa lalaki. Napangisi ako sa iniisip na kalokohan. Hey, anong ngisi yan, babe? Tanong ng binata ngunit ngumiti lang ako dito na nakakaloko. Babe, pwede mo ba akong bilan ng malaking mangga tulad sa papaya? Ganong kalaki sana. Wika ko at saka nagpoppy eyes dito. Naku naman, babe. Where can I find such a mango like papaya size? May ganun ba kalaking mangga? Wika niya sa akin. Bahala ka kung ayaw mo. Magtatampo na naman ako sa'yo tas lalayasan kita. Pananakot ko dito. Hindi maipinta ang mukha nitong tumayo. Ngunit bago umalis, sinalikan muna ako sa aking labi ng mapusok tsaka pinagdikit ang aming mga noo. Maghahanap ako niyan, pero dapat may premyo ko, ha? Wika niya na hindi pa rin maipinta ang mukha. Tumango na lang ako dito pang makaalis na para mahanap na ang mangga na gusto kong kainin. Naglalaway tuloy ang aking bibig sa isiping may mahanap nga ito. Nung nakaramdam na ulit ako ng gutom. Ano ba yan, baby? Napakatakaw mo talaga. Kausap ko sa akin siyan, saka hinaplos iyon. Saka pumanhik sa kusina upang maghanap ng makakain. Nadatnan ko naman si Manang Rose na abala sa pagluluto. Nay Rose, kamusta po? Wika ko sa mayordoma ng mga Smith. O iha, mabuti naman nakabalik ka na.
Eto maayos naman, ikaw? Tanong niya. Ayos lang din naman po, sagot ko. Salamat sa Diyos at nandito ka na. Alam mo ba nagalit si Veron kay James? Parang na-curious akong alamin ang nangyari nang umalis ako dito, kaya nakinig ako sa kwento ni Nairos. Nang umalis ka dito, halos sakta na James sa Lorraine, lalo nang hindi ka nahanap ni James, laging lasing yan kapag umuuwi, o di kaya nagbabasag ng kung ano-ano sa silid niya. Di naman ganyan dati ang batang yun, wika ni Nairos. Ako ba may kasalanan kung ba't nagkaganon ng binata? Nakaramdam ako ng naawa sa pinagdadaanan ng lalaki. Sana pinakinggan ko muna bago ko umalis noon, bulong ko. Di na muling nagsalita ang matanda at nagpatuloy itong magluto. May naaamoy akong kinasama ng aking pang-amoy para tuloy gusto kong magsuka. Tinakpan ko ang aking ilong ngunit di ko makayanan ng amoy kaya dali-dali ako nagpunta ng banyo upang doon magsuka. Tinatawag pa nga ako ni Nairos ngunit di ko na yun pinansin. Nagsuka lang ako na nagsuka. Halos nilabas ko rin lahat ng aking kinain, sinabayan pa ng paghilo ko. Anak, ayos ka lang ba? Katok ni Nairos sa pinto ng banyo dito sa kusina. Ayos lang po ako, Nay. Sagot ko dito sa binuksan ng pinto. Nang napagbuksan ko ang matanda na may pag-aalala sa kanyang mukha. Ayos ka lang ba talaga, Havana? Tanong niyang muli. Ayos na po ako. Ano po kasi yung niluluto mo, Nay? Bakit ganun ang amoy? Tanong ko. Kaya nangunot no ito sa aking tanong. Buntis ka ba, Iha? Tanong niya sa akin. Tumango ako dito ngunit nasa mata pa rin ito na may gusto pa itong itanong. Halika dito, maghugas ka na iyong mukha para mahimasmasan ka. Kumain ka rin ng lugaw para laman ang iyong tiyan. Wika ni Nairos. Sumunod na lang ako sa lahat ng sinabi nito at saka bumalik sa kusina, ngunit ganun na naaamoy ko pa rin ang ginigisang sibuyas ni Nairos, kaya bumalik ako sa banyo upang magsuka. Sinundan naman ako sa kainagod ng aking likod hanggang halos laway na lang na ilalabas ko. Inabutan ako ng tubig para magmumog. Sandali lang at tatakpan ko ang niluluto ko para kahit papano mawalang amoy. Wika ni Nairos. Tumango naman ako dito.